Magandang umaga po sa lahat na nandito sa Thailand at magandang tanghali naman po sa Philippines. I would like to greet all of you a wonderful day and a blessed day. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat tayo'y binigyan ng pagkakataon na makapag live ngayong araw na to, mga kapatid. So ang ating pag-uusapan ay patungkol sa mga gagawin ng isang tao para siya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Okay? So this is the topic about steps to eternal life. Kung ninyo pong nakikita dyan sa ating description sa live natin, pag-uusapan natin kung ano yung mga gagawin natin. Okay? Ito po'y binanggit sa Bible. And then, atin pong speak out. And we will study deeper, mga kapatid, sa mga steps na to. And then, ano po yung mga kailangan natin gawin. Okay? Bago po tayo mag-shout out sa ating mga viewers at sa ating mga supporters, ay tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Let us pray. Gracious God, Father in heaven, we thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you for the strength. Thank you for your love, for your protection, and this time and opportunity, dear God, in order to study your words and be able to know, Lord, the steps to attain eternal life. We thank you for Jesus who died for us. Thank you for all the blessing. We pray for all our viewers in Facebook, online. Dear God, we pray for them. Please bless them as well and give them strength and understanding as we study together. Thank you, Lord, for your love and care in Jesus' name. Amen. So shout out po sa ating mga viewers dyan sa live. Paano ba natin makikita ang mga nanonood? Okay, ito. Shout out to Saitu, Sulad family, our family dyan sa Sulad sa Bonti. Thank you for watching. Shout out din sa kay Maestro Bing Bing. Okay. Solmiron. Maestro, mayong hapon. Mayong udto diha sa inyo ha. No, diha sa South. Regards sa imong family o sa imong mga estudyante. I believe na ikaw naga-teaching no today. And also sa ating mga missionaries dyan sa southern part of Thailand. Okay? So, shout out sa inyo dyan. Sino pa? Hindi ko makita yung mga pangalan nyo. Okay. So, sa lahat ng ating mga members dito sa Central Plains, Saraburi or Adventist Cluster, good morning po sa lahat. God will continue to bless you in your work today. I believe na kayo po ay nasa school at sa ibang mga workplaces. And I am praying na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. And continue to also pray for all our church members na hindi na po natin masyadong nakikita sa church every Sabbath. We will continue to pray for them, no? And also the ongoing Bible study of our care group. Shout out to Elder Richie from Satahip Church. Elder, thank you for watching and God bless you, Elder, and sa iyong work dyan sa Banchang. So God bless inyo lahat dyan sa ating mga kapatid sa Tahip. I miss you all, mga kapatid, at ako po'y gustong bumisita dyan. Okay? I believe na sa susunod, Elder,
we will see you there, no? Together with Sister Michelle and the rest of our members. Shout out also to Sir Bernard sa Lusad, dyan sa Kling. I believe na sa Kling ka ba, Maestro, or sa Chantaburi na? So, God bless, Maestro, sa imong misis and sa imong anak diha. So, God bless sa inyong work. Padayon sa inyong pag-alaga diha sa pag-ministry, no? Missionary work diha sa Kling or sa Chantaburi. Okay. Thank you. Shout out also Sister Sister Irene. Tama ba? Ma'am, good morning. And praying sa work mo dyan sa Raburi, no? Member natin ito. At patuloy ang ating ministry po, mga kapatid, sa Sulads at dito po as leader dito sa Central Plains. Patuloy din nating support, no? And purihin po ang Panginoon sapagkat siya po ay napakabuti po sa ating lahat, no? He give us strength, good health always, and protection sa ating mga pagbiyahe. Okay, so Chantaburi, sa Chantaburi ka, Maestro. Okay, so God bless ya, Maestro. Untag makabisita mi diha and makakaon mi og durian. Ambot kunting durian na baron. Okay, so padayon lang sa inyong pag-work diha as missionary sa Chantaburi. Patuloy ang ating ministry po dito. Mga missionaries po natin ay they are very active po sa ating work. Okay? Shout out po si Ma'am Cherry Ann Lanistosa. Hinay ba audio ko? Pasensya na po. Paano ba to? Hindi kasi ako marunong mag-adjust ng audio. Teka lang ha. So, please comment lang po mga kapatid if ang audio natin ay medyo mahina. Tingnan ko kung pwede ba to. Ganyan. Okay. Ayan siguro. Pwede yan siguro. So, sana po ipanalangin nyo po ang ating mga care groups, no? All over the world. Kasi ay napaka-effective po ng care group ministry, lalong-lalo na po sa mga non-SDAs, sa ibang mga faith. Ang work po ng friendship group or tinatawag natin na care group ay napakaganda sapagkat ito ay nagbibigay ng tinatawag natin na closeness, no? Resulta po nito is friendship, relationship po. And especially they will also know and learn about Jesus. Okay? Shout out po sa lahat. Sino pa hindi ko nabanggit diyan? Sa ating mga missionaries diyan sa Laos, would like to greet all of you. A wonderful day to all our missionaries, including our missionaries from AWR, Adventist World Radio, and also our workers in Adventist World Radio. God bless all of you. Pastor Timothy Saxton, and here in our office in ECUM, sino pa mga hindi ko nabanggit? Pastor Aniston, yes. And also in Philippines, no? Kung sino man yung mga workers natin diyan, Pastor Dulay, Pastor Pitugo, and the rest of our leaders na patuloy na nagtatrabaho. Okay? So, atin pong live ngayon mga kapatid is only a short Bible study. Review lang po ito. Kasi po maraming nagtatanong kung ano ba ang ano bang gagawin para makamta natin yung kaligtasan o ang buhay na walang hanggan. Okay? Meron pong nag-message sa atin. At patuloy din po ang pagtanong sa atin yan. Alam nyo po, ito yung naging topic namin last
Friday during our care group, uh, the topic about the rich young ruler, dyan po sa Luke 17. Kung inyo po nakikita dyan, no, si Jesus Christ mismo ang nagsabi sa kanya na kung gusto mong pumasok sa buhay, no, na walang hanggan, ay sumunod ka sa mga kautusan. Okay, binanggit dyan ni Jesus Christ. Sige, basahin natin, tingnan natin ha. Okay, binanggit dyan ni Jesus Christ ang huwag kang magpatay. Luke 18 verse 18 actually, verse 18 to 25. Ito po yung story ng rich young ruler. Sabi ni Jesus dito in verse 20, "Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, and do not bear false witness. Honor your father and your mother." Mga kapatid, ibinanggit ng Panginoon ang iilan sa mga kautusan dahil nakita niya, mga kapatid, itong usually na nalalabag, okay, sa mga Hudyo doon pa lang sa Israel, mga kapatid. So walang chance ang Sabat dito, ang paggawa ng mga rebulto, dahil, mga kapatid, ay hindi naman talaga ginagawa ng mga Hudyo yan, okay, ng mga Israelites o mga Hudyo. Mga kapatid, sabi ni Jesus, ang sabi pala ng young ruler, sabi niya dito, Panginoon, ay ginaganap ko na po yan na buong buo. Mula po ako ay bata pa. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, mayroon kang kulang. Anong sabi niya? You lack one thing. Sell all that you have and distribute unto the poor, and thou shalt have treasures in heaven. And come and follow me. Ang sabi ng Panginoon, okay, ibinta mo lahat kung anong meron ka, ibigay sa mga nangangailangan, sumama ka sa akin. Sundin mo ako. Pero, mga kapatid, anong nangyari dito? Kaya sabi dito, this is the greatest tragedy na mangyayari sa buhay ng isang tao, mga kapatid. When he heard this, he was very sad, sorrowful. Bakit, mga kapatid? Because he was very rich. Napakayaman pala na tao na to. Kaya ito po yung pagbibigyan natin ng diin ngayon araw na to, mga kapatid. Kung paano ba, ano bang mga gagawin natin para tayo makatamo ng eternal life? Okay? Excited na ba kayo, mga kapatid? Okay. So kung kayo po merong mga Biblia, banal na kasulatan, i-open nyo lang po. Okay? Unang teksto nating babasahin dito ay ang Acts 16, 30 to 31. Kumbaga, Gawa 16, 30 hanggang 31. Okay, ating bubuksan nating mga Bible. Acts 16. Okay. Ito na po. 30 to 31. Okay? Ano pong sabi ng teksto? Okay, babasahin po natin ha. I'm reading my Bible here. Sabi niya, and brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Ano pong gagawin ko para ako'y maligtas? Okay. Ngayon, mga kapatid, sabi ni Paul dito, and they said, and Silas, Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ. Wow. And you shall be saved and thy house. Ang una po, mga kapatid, na gagawin ng isang tao para siya ay makatamo ng kaligtasan o rambuhay na walang hanggan ay ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Isipin po natin,
na ang kaligtasan ay ginawa na po ng Panginoon. He is the Lamb that was slain. He was crucified on the cross. He died for you and me for our sins, mga kapatid. Kaya inoffer niya ang kaligtasan na libre, mga kapatid. Doon naman sa ating in our part is here what Paul and Silas said. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So unang step, mga kapatid, tayo po yung manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So kailangan lang po natin ng faith. Pero mga kapatid, ingatan natin kasi mayroong faith na piki. Okay? Kailangan genuine ang ating faith. Pag sinabing genuine, ay totoo. Hindi po ito piki. Kasi si Satan ay gumawa rin ng mga counterfeit. Piki. Pero ang sa Panginoon po, genuine genuine. Pag-uusapan natin ang genuine faith. So mga kapatid, ang sabi dito, unang step ay tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa kay Mary, hindi po sa mga Diyos-Diyosan, hindi po sa mga ribulto, hindi po sa ibang tao, or sa ibang Diyos na hindi natin kilala. Ang ating kilalanin, ang ating Diyos Ama sa langit at si Jesus Christ na naparito, mga kapatid, na namatay sa cross. So believe in Jesus and you will have eternal life. Okay? Basahin natin ang Gawa 3:19. Acts 3:19. Ano pong sabi sa Acts 3:19, mga kapatid? Bubuksan natin ating mga Bible. Acts 3:19. Ang una, pananampalataya, mga kapatid. Okay? Susundan natin, mga kapatid, dito sa Acts 3 verse 19. Gawa 3:19, sabi dito, repent ye therefore and be converted. Kailangan pala natin magsisi, mga kapatid. Kailangan pala natin mag-repent and be converted. Converted means to convert. Kung ikay noong unang panahon ikay makasalanan. Ngayon, mga kapatid, if you are converted, ikaw ngayon ay ibang tao. Ikaw ngayon ay hindi na makasalanan. Okay? Repent and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Mga kapatid, kailangan nating magsisi. Ang pagsisisi ay napaka-importante po na bagay. Kailangan po nating pagsisihan yung mga nagawa nating mga kasalanan. Mga kapatid, alam niyo po ba na hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo magsisi at humingi ng kapatawaran? Paano mo patatawarin na isang tao hindi humingi ng tawad? Ang Panginoon nga, kahit nga gano'n ang mga sitwasyon, ay kino-consider niya pa rin, kasi mahal niya tayo. Pero kailangan ng Panginoon, mga kapatid, na tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na nagawa. Noon ay ikaw isang marites, ngayon converted ka na, hindi ka na marites. Noon ikay lasinggero, ngayon converted ka na, ikay hindi na lasinggero. Ngayon, noon ikay ikay mahilig magsugal. Pumusta. Ngayon, converted ka na, hindi mo na kailangan sumugal. Kasi yung buhay mo ay nasa kay Kristo na. Converted. Para yung kasalanan natin, mga kapatid, ay mapatawad. Mayroon ba sinabi ang Biblia na patatawarin ng Panginoon yung mga humihingi ng tawad sa Kanya? Yes po, meron. Okay, basahin lang natin 1 John 1:9. Buksan natin ating mga Biblia sa 1 John 1:9. Mapapatawad ba ng Panginoon yung mga humihingi ng kapatawaran?
First John 1 verse 9. Ito, ang sabi niya po dito mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Mga kapatid, ito napakaganda. Sapagkat kung tayo pala'y humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, lumapit tayo sa kay Jesus Christ kasi pinagsisihan natin ating mga nagawang kasalanan, lumapit tayo sa Kanya at sinabi natin, confessing all our sins to Him. Ang sabi ng Biblia, ng banal na kasulatan, God is faithful and just to forgive us. Ayun. Napakaganda, no? Ang Panginoong Hesukristo pala ay faithful na magpatawad sa atin, mga kapatid. Pero ito, tandaan natin seryoso ito. Genuine faith ito, mga kapatid. Ang paglapit natin sa kay Kristo dapat totoo, mga kapatid. Hindi yung pinapakita lang natin or hindi yun. No? Huwag nating kung sa Bisaya pa, ayaw ilarang Panginoon or ang Ginoo. Dili mga igsoon. No? Mga kapatid, huwag nating dayain ang Panginoon. Hindi natin siya madadaya. Alam niya yung puso natin. Kaya genuine faith ang kailangan. No, sabi doon, una, kailangan lang natin manampalataya sa Panginoon. Kasi yung ibang turo, kailangan mo lang ng pananampalataya. Yun na yun. Alam mo mga kapatid, ang pagsisisi ay mabuting gawa yun. Di ba? Ang lumapit ka sa kay Kristo, magsabi ka ng mga nagawa mo, good works yun, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya at ang mabuting gawa ay hindi yan nagkakahiwalay, mga kapatid. Hindi yan nagkakahiwalay. Okay? So dito makikita natin na ang tao mismo ay lumapit sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun, hindi si Kristo ang hindi si Kristo pala ang lumapit. Dapat ikaw pala ang lumapit, tumanggap sa Kanya. Kasi siya ay lumapit na eh. Si Jesus Christ na nga ang nag-initiate eh. Di ba? Iniligtas ka na ng Panginoon. So yung part natin dito mga kapatid, ang pagsisisi, ang paglapit, at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya dito, kung tayo pala ay humingi or nag-confess ng ating mga kasalanan, tayo patatawarin. Napakaganda mga kapatid. Napakaganda ng text na to. Alam nyo mga kapatid, huwag kayong magkumpisal. Magkumpisal kayo sa ating Panginoon, huwag sa tao. Ang mga tao kasi ngayong araw na to, nagkukumpisal sa ibang tao din. Alam nyo ba yon? Kinukumpisalan nila ang tao rin. Pumupunta sa mga pari, Father, alam nyo, nagnakaw ako kagabi. May nagawa ako. Nangalunya ako. Nagmarites ako. Kinukumpisal sa sa mga pari. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, confess your sins to Jesus. Sa Panginoon, hindi sa tao, mga kapatid. Of course, okay naman yan. Kung ikay nagkasala sa isang tao, personally, nagkasala ka sa isang tao, lumapit ka sa kanya at humingi ka ng tawad. Patatawarin ka ng Panginoon eh. Pero yung nagkasala ka, tapos pumunta ka lang sa pari para ikay patawarin ng Panginoon, pero hindi ka humingi ng kapatawaran sa tao na yung nagkasala ka, mga kapatid, napakahirap po yun. Okay? Kailangan pala natin lumapit sa taong ating nagawa ng kasalanan. Okay? So please, if the Bible is our only basis, mga kapatid, hindi po tayo maliligaw. We will not be gone astray, mga kapatid, sa pagtuturo. Sabi dito, He will cleanse us from all our unrighteousness. Ang mga tao po, ang mga pari, tao din yan sila. Hindi yan makakapagpatawad ng kasalanan. Alam niyo po, sinasabi nila na sila po'y representative ni Kristo dito sa lupa. Okay? Walang question yan. We are all representative. Pero yung magpatawad ka, sasabihin mo na pinatawad ka na ng Panginoon,
ay hindi trabaho ng pari yan. Hindi trabaho ng mga tao yan, mga kapatid. Ang makakapagpatawad sa iyo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Okay? Sana po, naintindihan nyo yan? Okay? So, ang sunod natin na teksto, ito ay makikita din dyan, malapit lang sa 1 John 3 verse 4. Alam nyo po, mga kapatid, may nagtanong sa akin kung ano ba ang nauna, ang kautusan ba or ang kasalanan? Okay? Oh, sapagkat nalilito sila, ano bang nauna? Ang kasalanan o ang kautusan? Kasi si Adan at saka si Eva nagkasala. Wala pa namang kautusan ng panahon na yon. Bakit mo nasabi na walang kautusan? May kautusan na po noon. Kahit nasa langit nga, may kautusan din. Nandun ang kautusan. Doon ang galing ang kautusan. Kaya nga nagkasala si Lucifer, di ba? Nagkasala ang napakagandang anghel na ginawa na si Lucifer dahil Dahil sa paglabag niya sa kautusan ng Panginoon. Magkakasala bang tao kung walang kautusan? Walang pagkakasala po, mga kapatid, kung walang kautusan. Ngayon, sa isang lagay natin sa isang lugar. Tapos walang law na jaywalking. Walang law na jaywalking. Tapos naglakad ka diyan sa gitna ng kalsada. Tapos hinuli ka ng pulis. Jaywalking 'yan . Daling kita sa prison. Pero walang law, mga kapatid. Nagkasala ka ba? Walang law eh. Bakit ka hinuli? Ibang klase din 'yon na pulis. Tulad diyan sa Philippines, nakikita ko maraming mga hinuhuli na mga motor rider, mga motor. Sabihin ng isa, "Sir, diyan lang naman ako, sir eh." May law eh. May law na pag walang helmet, uhulihin talaga. Walang sapatos, uhulihin talaga. Ayan, mga kapatid. Nagkakasala ang isang tao dahil mayroong kautusan. Nasabi dito, 1 John 3 verse 4 sa Bible. Whosoever commit sin transgress also the law. For sin is that transgression of the law. Ibig sabihin, mga kapatid, ikay nagkakasala, tayo nagkakasala dahil may kautusan. Okay? Dahil ang kautusan, mga kapatid, ang paglabag sa kautusan, ito'y kasalanan. Okay? Kaya, mga kapatid, ang sabi ng Bible na sana ang tao'y hindi na maggawa ng kasalanan. Okay? Kaya binigyan tayo ng kautusan. Okay? Ang kautusan po, ang 10 Commandments, moral law, ay hindi po yan magigiba, mga kapatid. Mayroong mga law sa palatuntunin, may mga law na nawala na. Okay? Yung mga law na, kasi po ang Israel, ay meron din silang law na tinatawag na government law. Ito yung civil law na tinatawag natin. Ito yung mga law na wala na, hindi na siya napako na sa cross, mga kapatid. Pero hindi po dyan kasali yung 10 utos, moral law yan. At even until now, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, ang 10 Commandments ay ginagawang basihan sa tinatawag natin na government law or civil law. Diba sa Philippines, bawal kang mangabit. Bawal kang magnakaw. Bawal kang pumatay. Diba ito yung mga ito yung mga kautusan din na nandiyan sa 10 Commandments. Kung ikay lumabag, tingnan natin kung hindi ka makukulong, mga kapatid. So ito po ito po basihan. Ang moral law, hindi po yan natanggal. Ang sabi ng isang bishop nung pag-uusap ni Fernando Camacho at saka ng isang bishop na yun, sabi niya, expired na daw ang law. Ano yan? Parang pagkain, may expiration. Parang load di ba? Wala pong expiration ang 10 Commandments, mga kapatid. Hanggang ngayon po, kahit si Jesus nga, kanina sinabi natin, ikinote niya yung ang 10 Commandments, mga kapatid.
At si Jesus Christ mismo nangilin ng Sabat. Oh. Ang mga apostol hindi kumakain ng mga karumaldumal na mga pagkain. Di ba? So ito yung mga uh, uh, teksto sa Biblia, okay? Na gusto ng Panginoon. Ito mga sinabi niya na hindi na sana tayo magkasala. Huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Huwag na tayong lumabag sa kautusan. Oh. Alam mo mga kapatid, mayroong nagtanong. May nagtanong sa akin, kaya ba ng isang tao or Seventh-day Adventist na hindi siya magkasala, hindi siya lumabag sa Ten Commandments? Ganito ho yan kasi mga kapatid. Itong ang kautusan, ibinigay ng Panginoon, yung para sa tao na kaya niyang gampanan or gawin. Hindi gumawa ang Panginoon ng kautusan na hindi kaya sundin ng tao, mga kapatid. Alam nyo po mga kapatid, ang sabi dyan sa 1 John, dito lang din, 1 John 2 verse 1. Ito po, babasahin ko. Ang sabi dito ni Juan, my little children, my dear friends, ibig sabihin yan, these things I write unto you, itong sinasabi ko sa inyo, na sinusulat ko sa inyo, na huwag kayong magkasala, that you sin not. Na hindi, sabi niya pala, huwag kayong gumawa ng kasalanan. Pero, ang sabi niya dito, kung magkasala man na hindi sinasadya, okay? Kung magkasala tayo na hindi natin sinasadya, for example, Ten Commandments, usually ang pagkakasala natin dyan, yung number 10, thou shall not covet. Yung pagkakasala dito sa isipan ng tao. Alam niyo po mga kapatid, usually yan ang kasalanan na biktima tayo dyan. O minsan kasi may iniisip tayo na iba eh. Di ba? O kasalanan yan. Kung magkasala man tayo na hindi natin sinasadya. Ang sabi diyan, we have an advocate with the Father. Advocate. Tagapamagitan sa atin at Ama. We have Jesus, the righteous. Pero mga kapatid, mag-ingat kayo. Huwag niyong gawin itong teksto para pagtakpan yung inyong mga kasalanan. Hindi po yan ganun, mga kapatid. Huwag natin sabihin, okay lang pala magkasala, nandiyan naman si Jesus Christ. Ay hindi po mga kapatid. Ang ibig sabihin po dito, kung nagkasala man tayo na hindi natin sinasadya, ay meron tayong tagapamagitan, si Jesus Christ, yung righteous. Okay? Mga kapatid, I hope nag-gets ninyo. Nasabi ng Biblia, huwag tayong magkasala. Kasi sabi nga ng 2-second step natin, lumapit tayo kay Kristo, di ba? Manampalataya tayo at humingi tayo ng kapatawaran. Repent. And ask forgiveness. Tayo patatawarin. Tingnan nyo po sa Romans 6:23. Basahin po natin ang Romans 6:23. Alam nyo po mga kapatid, ito. Romans 6:23. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Napaka-clear po ito. Sana po'y mabasa natin ito ng maigi. Romans 6:23, sabi dito, for the wages of sin is death. Ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayon or pagkamatay na isang tao. Okay? But the gift of God, ang kanyang biyaya sa atin ay buhay na walang hanggan. Anong ginagamit dito eh? Minsan ginagamit ito ng iba nating mga kapatiran sa ibang pananampalataya na si Jesus Christ ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Okay? Kaya ligtas na tayo ngayon. Sasabihin nila na ligtas na tayo ngayon. Kahit magkasala ka pa, walang problema yan. Okay? Hindi po yan ganun mga kapatid. Okay? Here, sabi niya dito,
Through Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ our Lord. Kung ikay nagkasala, ang kabayaran ang kamatayon. Pero si Jesus Christ ay nagbigay ng biyaya, yun ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi doon kanina sa Acts 16, tayo ay manampalataya para tayo ay maligtas, mabigyan ng kaligtasan. Okay? So, John 3:3-5. Itong next natin na verse, John 3:3-5. Basahin natin dyan. Sa Juan 3:3-5. Ano bang sabi dito? Okay. Ito po ay patungkol sa story ni Nicodemus. Alam natin si Nicodemus, no? Lumapit sa kay Jesus Christ at humingi siya ng payo. Ito yung sabi niya, Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto you, in verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Born again. Kaya nagtaka si Nicodemus, ano ba yung born again? Born again ay babalik ako sa sinapupunan ng aking ina. Ang laki ko na, ang tanda ko na. Sabi niya dyan, mga kapatid, verse 4, Nicodemus said unto him, How can I be born? I am old. Jesus said, Verily I say unto you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya mga kapatid, isipin natin, ang kaligtasan pala, matatamo natin kung tayo mananampalataya sa Panginoon. Okay? Tayo, humingi ng pagsisisi. Di ba good works yan? Bakit sabihin ng iba ay wala nang good works? Totoo yan. Ang kaligtasan ay hindi naman talaga sa good works. Ang kaligtasan po ay hindi sa good works. Sa kay Jesus Christ lang. Pero mga kapatid, ay ang resulta ng tunay na pananampalataya ay ito, una, pagsisisi ng mga nagawang kasalanan. Good works yan. Di ba? Pangatlong step, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Nagsisi ka, tapos humingi ka ng kapatawaran, ikay pinatawad. Di ba good works yan? Humingi ka ng kapatawaran. Ngayon, humingi ka rin sa iba, sa mga nagkasala or saan ka nagkasala. At ngayon mga kapatid, sabi dito ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Ano pong ibig sabihin ni Jesus Christ? Kailangan mo pala be born of water and spirit. Kaya pinakita dito mga kapatid kung tayo'y tumanggap sa kay Jesus Christ, publicly, dapat mga kapatid ipakita natin through public declaration. Ito yung pagpabinyag, pagpapabautismo in public. Kaya yung ating mga mga baptism diyan ay publicly ginagawa, yung may mga nakakakita, di ba? Ano bang sabi sa Mark? Mark 16:16. Basahin nga natin. Mark 16:16. Ito mga kapatid, Mark 16:16. He that believe and is baptized shall be saved. Very simple mga kapatid. Ang sabi diyan, kung tayo pala ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at magpabautismo, tayo ay maliligtas. Di ba? Good works 'yan. Ibig sabihin, may nagawa kang kabutihan ito, magpabautismo. Good works 'yan. Bakit sabihin ng iba wala nang good works? Kasi naman mga kapatid, resulta ng ating pananampalataya. Tunay na pananampalataya, ang paggawa ng mabuti, paggawa ng mabuti
pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya sa akin mga kapatid, sa pag-aral ko ng banal na kasulatan, wala akong nakikita dito nga nilabag ni Jesus Christ ang kautusan. Hindi niya sinunod at itinuro na hindi na ito dapat sundin. Wala akong nakita mga kapatid. Kaya yung argument ng iba hindi talaga ako sang-ayon sa kanilang mga argumento. Tapos sasabihin nila, nilinis yung karumal-dumal. Ay hindi po, iba yung pagkaintindi nyo dyan. Ang nilinis ng Panginoon ay yung tao, hindi po yung mga karumal-dumal na ah, mga hayop na kinakain ng ating mga ibang mga kapatid, no? So, iwasan po natin yan. Sabi ni Jesus, he that believe not, yung mga hindi nanampalataya sa Kanya, ay makukondemn naman. Okay? So, yan makita sa Mark chapter 16, Marcos 16:16. Okay? So, puntahan natin ang 2 Corinthians 5:17. Ano bang sabi ng 2 Corinthians 5:17 mga kapatid? Ha? Oh. 2 Corinthians 5:17. Ngayon, ikay nanampalataya, ikay nagsisi sa iyong mga nagawa, ikay humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, mga kapatid, ikay nagpabautismo, nangaral ka, nag-aral ka ng banal na kasulatan, at ikay nagpabautismo, ngayon, titingnan natin. 2 Corinthians, pangalawang Korinto 5:17. Anong sabi dyan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ibig sabihin, kung tayo pala ay nasa kay Kristo, bagong ano na tayo? Bagong tao. Lahat ng mga nakalipas ay atin ng tinalikuran. Bago na po. Ibig sabihin, all things are passed away. Now, things have become new. Kaya mga kapatid, kung nandyan ka sa kay Jesus Christ, kay bago talaga. Yung tinatawag na converted. I-convert. Mga kapatid, kung noon ikay makasalanan, ikay marites, lasinggero, nagsusugal, pumapatay, nagnanakaw, ano pa, suwail. Ngayon mga kapatid, ikay binigyan ng bagong buhay. All things are new. Behold, things have become new. Okay? And you are new creature. Bago tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, wag nating isipin ng kautusan ay wala na. Okay? Hindi po yan totoo. Okay? Ano bang sabi ng Galatia 2:20? Oh. Sige nga, basahin nga natin. Galatia 2:20. Oh. Sabi dito. Galatia 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Ibig sabihin, bago ka na, nasa kay Kristo ka na, ngayon, si Kristo na ang nananatili sa iyong mga kaisipan, sa iyong puso, sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya dapat sundin na si Jesus Christ. Sa panahon na tayo tumanggap, nagsisi, humingi ng kapatawaran, lumapit sa Kanya, nag-aral, nagpabautismo, tayo'y bagong tao. Kasi ang baptism pala mga kapatid, ang pagbautismo ay bautismo sa tubig, immersion, di ba? Immerso. Ibig sabihin, inilubog ka sa tubig. Ang ibig sabihin niyan, ikay binautismuhan sa pagkamatay ni Jesus Christ. Yun pala yung ibig sabihin. Saan nga natin makikita yan? Titingnan natin yan i-search ko muna. Ito, Romans 6:4.
Ito pala. Therefore, we are buried with him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in the newness of life. Mga kapatid, kung tayo pala'y binautismuhan, kung tayo inilubog sa tubig, inilubog tayo sa pagkamatay ni Kristo, ang pagbangon natin, mga kapatid, ay bagong tao na tayo. Ibig sabihin, tayo ibang tao na. Newness of life. We have to walk in the newness of life na ating susundin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po yung una. Paano naman yung mga nabautismuhan, tapos ay bumalik din sa kanilang mga gawain? Ayan po mga kapatid, they are not fully converted. Siguro ay nabaptize lang sila dahil yung kanilang crush nandyan sa loob ng iglesia, dahil may rason sila bakit magpabaptize, or meron silang nakita na tapos nung nabaptize sila ay hindi pa rin nila maiwan yung kanilang mga bisyo. Ganun pa rin, lasinggero, nagyuyusi pa rin. Ayun mga kapatid, they are not fully converted or hindi sila talaga namatay. Okay? Kasi ang paglubog sa tubig, ibig sabihin, ikay namatay. So yung old self mo, yung luma mong buhay, pag bangon mo, ito'y bago na. Kaya yun ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Tayo'y binautismuhan, we are buried with Him by baptism unto His death. Kaya kung tayo ay umahon, mga kapatid, sana'y bagong tao na tayo. Bagong persona. Kaya itong sabi dito, Galatia dito, I am crucified with Christ. Not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. Anong ibig sabihin nito? The life I live now is a life I live by faith. Ibig sabihin, ang buhay na tinatamo mo ngayon or ang ginagawa mo ngayon ay itong buhay na pananampalataya. Di ba ito yung buhay na sumusunod sa utos? Di ba ito yung buhay na kung nasa kay Kristo ka, ito yung buhay na ginaganap natin, yung mga yung mga sinabi ni Jesus Christ, Matthew 28, verse 20. Ano bang sabi niya dyan? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kasama dyan, 10 utos, mga kapatid. Lahat daw na bagay na itinuro ng Panginoon sa atin, ating ituro sa iba. Ito yun eh. The life I live now is the life I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ayun. Kaya pala itong rason eh. Kaya pala ginagawa natin ang mga mabubuting gawa, ang pagsunod sa kautusan, pagtulong, ano yung mga ginagawa nating mabuti, dahil pala Dahil pala sa ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, sasabihin ng iba, ginawa ni Jesus Christ na nga eh. So hindi na tayo susunod sa kautusan. Dahil iniligtas na tayo, wala nang kautusan. Mali mga kapatid. Sabi ng text dito, yung buhay pala ni Paul, ang buhay pala ni Paul na ginagawa ngayon at tinatamo ngayon, ay yung palang buhay ng tunay na pananampalataya. Di ba si Pablo sumunod sa kautusan? Si Pablo nangili ng Sabat. Si Pablo hindi kumakain ng karumal-dumal. Si Pablo is is waiting for the second coming of Jesus. Si Pablo ay isang Sabbath keeper. Makikita mo diyan mga kapatid, yan ang katangian ng Seventh-day Adventist. So ito, kailangan natin palang
Kailangan natin mabuhay sa totoong pananampalataya. Dahil mga kapatid, ginawa lahat ni Kristo para sa atin. Wow. He gave up His life for you and me. Kaya mga kapatid, ay napakagandang teksto ito. Oh? Kung inyong makikita, ay napakaganda. Okay? Ano bang sabi dyan sa 2 Timothy? Basahin natin ang pangalawang Timoteo, 3:14. 3:14 hanggang 15. Okay. Sabi dyan, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kailangan natin sundin, ipagpatuloy ang mga bagay na ating na tutunan, mga kapatid. Bakit ang iba parang allergic talaga sa kautusan? Bakit ang iba ay allergic talaga? Sa 10 utos, ay isa lang naman talaga ang hindi magawa dyan, yung pang-apat na kautusan. Bakit allergic na sila sa lahat? Ibig sabihin na kailangan ng labagin ang mga kautusan. Kung labagin natin yung kautusan, pwede na pala tayong pumatay na hindi nagkakasala sa Panginoon. Sige nga, pumatay ka nga mga kapatid. Magnakaw ka. Mangalunya ka. Okay? Sabi dito, kailangan natin sundin. Continue. Ano bang ibig sabihin ng continue? Continue ibig sabihin ay nasimula na. Ipagpatuloy lang yung mga bagay na atin na tutunan. Okay? And that from a child, thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Jesus Christ. Ayun. Kaya sabi dito, hindi talaga itong teksto na to, hindi magkahiwala yung pananampalataya at ang pagsunod sa mga mabubuting gawa. Sabi dito, by faith. Pero, titingnan mo, ay gumagawa. Sumusunod sa mga sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, huwag natin isipin na si Kristo, nilabag niyang kautusan? Hindi po. Kanyang kautusan yan eh. Kautusan ni Kristo yan. Hindi yan sa ibang tao. Hindi yan kay Moises. Sinulat ni Moises. Ibinigay sa mga Hudyo. Pero sinong author niyan? Ay si Kristo. Ating Panginoon. Kaya wag natin iisipin mga kapatid na expired na ang kautusan. Nagulat ako doon sa sagot ng bishop na yun eh. Expired na daw, hindi na daw applicable. Panis na. Saan ka naman makabasa dyan sa banal na kasulatan na panis na pala? Kung titingnan mo ang Apokalipsis, titingnan natin babasahin natin sa Revelation 14. Sige nga, basahin nga natin Revelation 14 verse 12. Sabi dito Revelation 14:12. Ayan, alam natin yan. Ito, nakasulat dyan. Here is the patience of the saints. Ito yung ano bang patience sa Tagalog? Nahirapan ako sa Tagalog. Patience. Pagtsatsaga. Okay. Pagtsatsaga, mga kapatid. Okay? Tingnan natin. Ang pagtsatsaga dito ng mga santo. Ito mga taong mga mabubuti. Ito mga taong maliligtas. Here are they that keep the commandments of God. And faith in Jesus. Tapos sasabihin mo na wala na yung kautusan. Hindi po mga kapatid. Nagkakamali po kayo dyan. Okay? Kaya yung mga taong maliligtas, dito makikita mo sa Apokalipsis 14:12. Ito yung mga taong nagtsatsaga, naghihintay sa pagdating ni Kristo. Nagtsatsaga na hindi kumakain ng mga karumal-dumal na pagkain. Nagtsatsaga na pumunta sa church.
Every Sabbath. Mga Sabbath keeper ito eh. At ito rin yung mga taong sumusunod sa mga kautusan. Kaya kasaling 10 utos dyan, mga kapatid. Ito yung mga taong mayroong tunay na pananampalataya ni Kristo. Di ba? So ibig sabihin, hindi talaga magkahiwalay ang kautusan at ang pananampalataya. So kailangan natin ng genuine faith, mga kapatid. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, unang-una, manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, pagsisisihan natin yung ating mga nagawa. Di ba? Good works yan. Pangatlo, tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Confess your sins sa Panginoon, hindi sa mga tao. Pang-apat, pagbautismo. Dapat tayo maging isang alagad ng Panginoon. Magpabautismo. You cannot enter to the kingdom unless you are born again. Born with water and spirit. Next. Wag nang magkasala. Sabi doon, wag nang magkasala sa 1 John 3 verse 4. Wag natin labagin yung mga kautusan. So ibig sabihin, ang pananampalataya may kaugnayan din pala sa mabubuting gawa, ang pagsunod sa kautusan. Yan. At sabi dito mga kapatid, patuloy natin na gawin yung mga bagay na ating nasimulan. Mga bagay natin natutunan sa kasulatan. And you will receive eternal life. Kasi dito, makikita nyo, yung mga taong naliligtas, ay ito palang mga taong sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos at ginaganap nila ng faithfully. They keep the law, the commandments faithfully, patiently. Ito yung mga taong maliligtas. Merong pagtsatsaga, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 14:15. Ano ba sabi ni Jesus Christ? Kung ikay nagmamahal sa Kanya, if you love me, sabi ng Panginoon, keep my commandments. Kaya tayo nagmamahal sa Kanya, mga kapatid, ang resulta ng tunay na pananampalataya ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, ang pagsunod sa kautusan. Period. Maangkin natin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, kung tayo'y mayroong pananampalataya at kasunod dyan yung mga mabubuting gawa na sinabi natin, na binanggit natin kanina. Okay? So mga kapatid, sana po inyong natutunan yung mga bagay na ito. Okay? Ay makatulong po sa atin, sa ating patuloy na pagmamahal, faithfully na patuloy tayong naglilingkod sa Kanya. Shout out sa lahat ng mga members ng Seventh-day Adventist Church. Continue to pray for one another po, and God bless po sa lahat. Sa ating pag-aaral ngayon, ito po ang mga steps para ating makita ang tunay na kaligtasan, mga kapatid. Again, I would like to emphasize that salvation is not earned through good works. Hindi po makukuha, maangkin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Hindi po. Ang kaligtasan po ay ibinigay, freely given by Jesus. John 3:16, if you believe in Him, you will not perish, but you will have eternal life. Okay? Pero, ang tunay na pananampalataya ay hindi nahihiwalay sa mabubuting gawa or sa pagsunod sa mga kautusan na pinapasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, dyan lang po natatapos yung ating konting Bible review sa topic po na paano ba natin maangkin ang buhay na walang hanggan.